naniniwala ka ba na itong fermented garlic ay hindi po siya nakakabaho ng hininga pag kinain mo? O comment down below ka. Anong pagkakaiba sa fresh garlic na crush and then kinain as compared dito sa fermented garlic? Itong fermented garlic kasi kabayan ay tinatawag na lacto-fermented. Kaya hindi siya nakakabaho ng hininga. Sir, bakit yung pinapakita mo naman sa video, ganito daw ang nakikita nila? Hindi naman nag-iba yung pinapakita mo. Bakit sa amin nung gumawa kami, ganito ang kulay? Okay. Scientific basis kabayan, ganito kasi yan. Ang bawang po kasi kabayan ay meron itong tinatawag na sulfur containing compound na kung tawagin ay allicin. May enzymes ito na allinase, which is number 1 ang bawang sa allinase. Yang allinase na yan, when broken down chemically, it will react with the acid. Kaya siya nagpo-produce ng specific na ganitong kulay. Okay? Emerald green, grassy green, o kaya bluish green kung makikita nyo. Please, huwag nyong itatapon yan. Kasi ang daming nagme-message sa akin, kabayan, na sayang lang sir yung ginawa ko. Kasi nagkulay green, itinapon ko na lahat. Huwag nyong itapon. Sayang ang pera mo, sayang ang bawang, sayang ang apple cider, sayang ang pagod mo. Okay, uulitin ko. Meron kasing tinatawag na sulfur containing compound itong bawang. Kapag itong sulfur contents nito ay na broken down, doon na nakikreate yung tinatawag na polypyrols. Yan yung nagbibigay ng kulay green. Okay? Normal reaction lang po yan kabayan. Sayang yung mga tinapon ng ating mga kababayan. So safe ba kainin sir? Yes, very safe to eat. O ito ha. Even in the ancient times kabayan, Romans, in Chinese or Egyptians, in any traditional Chinese medicine, ang bawang ginagamit na nito since noon pa kabayan as herbal medicine. Kasi marami po itong health benefits. Kaya wag nyo pong sayangin yan. Ayan, nakakuha na ako. Ganito ba ang sinasabi mo? Ayan, napakaganda ng kulay, hindi po ba? Specific yan sa fermented garlic kabayan ng ganyan ang kulay. At wala nang iba. Okay? Dahil sa allinase. At ito pa kabayan. Sir, bakit yung ginawa ko? Ang daming bula. Okay? Nang 2 to 3 days pagkababad. Kabayan, normal lang po yan ha. Dahil sa reaction nitong acid at ng sulfur containing ng bawang, kaya siya nagkakaroon ng bubbles. Safe po yan. Uulitin ko, safe. Antayin mo, mga ilang araw, magiging ganyan na din ulit yan. Okay? Marami din gumawa nito kabayan na salamat din. At ito ha, pagkatapos nilang mag-heavy meal, ito ang kanilang kinakain. Bawang. Which is sa kanila, base po sa mga nag-take ha, malaki ang epekto sa kanila kasi dati sila ay matataba. Ngayon, yung timbang talaga, na ma-manage naman na gradual ang pagbaba ng timbang, which is gumaganda sa pakiramdam nila. Shout out po sa inyo ma'am and sir. Naka-video call ko po sila kanina bago ko po ginawa ito. Kasi nagtanong din sila, gaano ba katagal maubos dapat itong ginawa na to after ng pagkababad. Ito kabayan, kung kayo ay nagbabad sa honey. Ang honey kapag nagbabad sa bawang, until 12 months po yan. Ito naman, hanggang maubos nyo. Kabayan, mabilis lang maubos to. Hanggang maubos nyo yan. Siguro mga 2 to 3 months, ubos nyo na yan eh. O sa akin kasi, hindi nagtatagal ng hanggang 3 months ito. Okay? So, ayun po ang storage niyan. Basta ilagay nyo lang sa ganito, nakaseal ng maayos. Okay? Para hindi makapasok ang anumang microbes dyan sa loob. Ngayon, sir, paano mo naman makikita kapag yan ay hindi pwede nang kainin? Kabayan, pwedeng gamitin ng mata at panlasa. Kung nakita mo na dyan na may tumutubo na, okay, parang mold, kikita nyo dyan, puti-puti. At yung kanyang suka ay parang sobrang lapot, huwag nyo na pong kainin yan. Okay, huwag nyo nang kainin. Pag nakikita nyo yung ito, pag ginanyan nyo, ay sobrang lapot na, nagiging parang gel, huwag nyo nang kainin yan. Tapon nyo na po yan. Kasi nag-iiba na ang lasa talaga yan. Hindi na siya kagaya ng ganito pag kinakain. Okay? So, huwag nyo sayangin ha. Kainin nyo po kabayan yung ginawa nyo kasi sasayang lang yung pera nyo, pagod nyo.
Sayang yung pinambili nyo ng ganyan. Di ba meron kayo nakikita ng mga nagmumukbang. Kadalasan yan yung mga, bakit yung mga Chinese? Di ba? Nabe-maintain pa rin nila yung kanilang figure, ang lalakas nila kumain sa kanilang mukbang. Nakikita nyo yung kulay green na kinakain nila after sumubo ng sobrang taba. Tapos 2 o 3 piraso na kulay green, ito yun. Binabalanse nila kabayan. Kasi itong bawang, magpapabilis yan ng digestion. So yun ang sekreto nila kabayan. Ito hindi nawawala po talaga sa akin kabayan. Sa totoo lang. Lalo na kapag ang kinakain ko prito, minsan nakakawalo ko nito. Pag regular lang, mga gulay-gulay ganyan, 2 hanggang 3 piraso lang. Which is maganda ang effect kabayan. Nasa inyo naman po yung kung gusto nyong gawin, ha? Hindi po ito sa pilitan. Regarding naman sa suka. Ang pinagagamitan ko nitong suka kabayan, inilalagay ko sa salad. Pag nagsasalad ako, ginagawang dressing. Ang may advice ko lang, kapag naubos na, palitan nyo na lahat ng bago. Okay? Huwag nyo nang lagyan ulit ng panibagong bawang. Okay? Sir, kasi sayang yung hindi kung ikaw mahilig ka din naman na pang dressing yan. Alam mo sa tolang kabayan, mas mauna pa nga maubos yung suka kaysa sa bawang Okay? Guys, sa akin, ayan, mauubos talaga yan. So, yun guys, thank you for watching. Okay? Alagaan po ang kalusugan, ha? Bye-bye.